Ano ang legacy nitong administrasyon na to? On the third year, sasabihin ko, isang legacy, budol. Binudol tayo sa unity, binudol tayo sa continuity, binudol tayo sa infra fund, walang build better more, budol ng budol. Saan nakakita ng governance na budol? Aanuhin mo ang talino at galing mo. Aanuhin mo na napakamaalam mo, pero hindi mo binubuksan ang bibig mo para isiwalat ng mas malinaw ang katotohanan ng kung ano talaga ang lagay ng ating bayan. Kaya, nakagapos, nakapiring, nakapusad. Ang karamihang maalam, matalino, na meron talagang pwedeng magawa. Pero sabi nila, ang pananahimik ay hindi dahilan ng ayaw ng gulo. Bagkos, ang pananahimik ay pwede nating tawaging nakikiisa sa mga pangyayaring hindi maganda para sa bayan. Bakit gano'n ang panawagan ng tao? Because hindi nila nararamdaman talaga yung tatag at sigla ng paninindigan. Because even though na meron silang authority, they have the power, the more that ang thinking ng mga medyo may maalam, tulad ko, hindi ko sinasabi maalam ako, ang thinking is parang nakabusal pa rin ang bibig, even if they know a lot of things. Parang full of reservation because of, is it fear? Fear of, because higher ups is more powerful, or fear na mawalan sila ng trabaho, or fear na balikan sila. Maraming takot ang pumapasok sa kanilang isipan. And that's the reason why Filipino people, no, sa tulad namin, mga simple mamamayang Pilipino na lumalaban ng parehas sa araw-araw na buhay, unti-unting nabubuksan ng puso para bumukas ang isipan na magkaisa. Aanuhin mo ang talino at galing mo. Aanuhin mo na napakamaalam mo, pero hindi mo binubuksan ang bibig mo para isiwalat ng mas malinaw ang katotohanan ng kung ano talaga ang lagay ng ating bayan. Kaya, nakagapos, nakapiring, nakapusad. Ang karamihang maalam, matalino, na meron talagang pwedeng magawa. Pero sabi nila, ang pananahimik ay hindi dahilan ng ayaw ng gulo. Bagkos, ang pananahimik ay pwede nating tawaging nakikiisa sa mga pangyayaring hindi maganda para sa bayan. Kaya, hindi porke tahimik ka, hindi ka nag-welcome ng trouble. Because dito pa lang sa nangyayari sa bayan natin, sa bansa natin, for me, it's a big, big trouble. Bagsak na ang ekonomiya, wala nang halaga ang pera, maraming naghihirap, patuloy ang pagbaha. So ano yung sasabihin mo na maalam ka? Is it still effective? Is it still convincing? For me, no. Bakit? Mas maganda you walk the talk. Hindi yung salita ka ng salita, pero wala namang gawa. Yung iba naman, hindi nagsasalita, pero may kapasidad silang magsiwalat ng katotohanan para magkaroon ng magandang solusyon na pwede nating magawa sa ating bansa. Kahit nakagapos ang karamihan dahil sa takot, ang kanilang kamay, bibig, mata, sa katotohanan, pero kung mahal mo ang bayan mo, naniniwala ako, Sir Rob, maraming paraan pag gusto. Pwede mo tong yung ventriloquist na isasalin yung mga nasa puso niya na gustong sambitin sa isang puppet para magsalita. Pero aalin mo magiging puppet mo kung wala namang binubugang mga impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mas nakakarami. Puppet na walang halaga, puppet na walang buhay, pero pwede mong isalin sa isang taong may paninindigan
yung mga kaalaman mo para talagang mas maging matibay ang paninindigan ng mga Pilipinong gusto talagang magkaisa at lumaban sa katotohanan para mailigtas natin ang ating bayan, lugmok na po sa kahirapan. Sir Rob, yun po. Maraming salamat po, Miss Penny. So marami pa tayong maririnig, di ba, ng mga critics na magsasalita at hindi lang critics probably, no? Yung hinayin mismo ng mga tao nasasabihin nila in this situation. Particularly, kasi sinabi nga ng survey na nasa 56% na yung anti-admin ng karamihan ng mga tao natin. Ibig sabihin, mas hindi na siya nga 50-50. Tapos yung pro-admin, nasa 13%. So, Professor Malo, gusto ko lang itanong, ano pa in this context, yung marami magsasalita, nagpo-protesta, what can we expect pa sa situation na to ngayong dumadami lalo yung mga anti-admin? Alam mo, Rob, yung data niyan, only registers the fact na, una, galit pa rin ang tao. Yung may mga nagsasabi kasi, wala na yan, na-actionan na ang official line ng administrasyon. Siya na nga nanguna sa anti-corruption bakit naman niya ililihis pa? Yung 56% na opposition, ang sense ko mas lalong magiging solid the moment may isa talagang leader na nagsabi na tama na, sobra na, no? Pangatlo, ang numerong yan, hindi totoo yung sinabi ng isang analyst na wala nang puwersa ang Duterte, na mahina ang Duterte, na nagunaw na yung baluarte ng support. Kasi kung titingnan mo yung Mindanao, consistent. Ang Mindanao has made any Duterte in national politics buoyant. So pag sinama mo pa si Cebu, mas lalong dumodoble yung lakas, no? Pag sa Luzon, nagulat na ako dun sa NCR kasi ang behavior ng NCR, usually ayaw niyan sa Mindanao. Pero pag breakdown mo by area, yung NCR, medyo nagwakwa na rin. Kasi bakit? Sino ba ang nakaka-experiensya ng baha na matinding nakikita sa media? NCR yan. Yung baha sa Mindanao, hindi natin alam, nababalitaan natin. Pero, pag uulan, makikita mo yung behavior ng mga botante sa NCR. Ay naku, babaha na naman, uwi na tayo. I mean, literal. At siguro yung part ng pagiging literal, yung napundar, nawawala, pero wala ang gobyerno tinutulungan sa kanila. Ang presidente nag-announce pa na pwede kayong umutang sa SSS, ganyan. Yun naman yung talagang right ng miyembro. Yun nga lang, maliit na bagay. Kasi kung yung lahat ng napundar mo nawala sa baha, talagang babangon ka ulit. So, going back to your question, that number is increasing. And my sense is, it can be a number that can catapult anyone to something very near in 2028. And it can also be a number to not to defend, but to be really active in the sense of the issue on impeachment. Ang impeachment is yan numbers game. Alam naman po natin lahat yan. Kung may suporta ka ng mga politiko, makakaangat yan sa Senado. Kung may suporta ka sa Senado, magkakaroon ng hearing at yung conviction na andon. But at the same time, impeachment is not a judicial exercise. It is an exercise before the public opinion. So talagang ang mga tao nakikinig kasi yun yung pinaka-accountability measure mo na ngayon Kasi ayaw mo magsabi ng katotohanan, ayaw mong aminin na ikaw ang pumirma, ayaw mong aminin na ikaw ang nag-release. O anong gagawin natin? O edi, tingnan natin naman kung sakaling ma-impeach at ang nababalitaan yung dalawang leader natin patungo doon, tingnan natin yung accountability issue. Kasi yun na yung pinakamatinding husga ng politika. At the same time, since nilalaro sa public opinion ng tao, ang tao rin ang huhusga. Pag nakita ng mga politiko na sinusuportahan nilang impeachment o sinusuportahan nila
yung articles of impeachment, malaking bagay ho yun. Kaya crucial, may nagsabi nga na exciting daw itong Pebrero. Sa tingin ko, yung excitement, tayo nasa 13th day pa lang ng Enero. Nagsimula tayo ng Enero na talagang year of the fiery horse. Talagang ang lundag ng kabayo ay gano'n na tayong lahat talagang tinitingnan ano ba ang gagawin. Kasi may nangako na may makukulong. Di ba? Ginamit pa yung pananalita ng dating Pangulo na bilang na ang inyong Christmas. Ito ang sinabi, hindi makukulong kayo, hindi na masaya ang inyong Christmas. I mean, it's a reiteration of what the previous president said in order to capture that base. Kaya nga ang sinasabi ko, wag nyo lang tingnan ang approval at distrust, tingnan nyo yung sum total. Kasi pag tinignan mo yung sum total, lalo na dun sa mga tao sa Malacanang na nagbabasa ng survey, talagang hindi ko alam kung paano mo pababanguhin, patataasin ang resulta ng mga susunod na survey para sa Pangulo. Sinasabi din nila, di ba, na parang tumaas daw yung tiwala ng tao bumaba yung tiwala ng tao sa Pangulo kasi inilabas niya yung corruption, right? Pero actually it doesn't make sense, right? Kasi kung titingnan mo rin based on the survey, ang mga tao sinasabi nila na dapat ang pinakamalaking issue, most important issue that the president should be focusing on is yes, the current state of corruption and relationship to public trust. And public trust based on the survey is saying na mababa yung trust, in fact bumabagsak. In other words, hindi kontento yung mga tao sa talagang nangyayari. At ito pa, I think it's very significant as well. Ang sinasabi ng survey na si PBBM daw, ang presidente natin, is involved. 48% of the respondents are saying involved siya. Alright? 48%. Tapos, Martin Romualdez, involved or benefited at 78%. Of course, Saldico, alam na natin yan. And then Sandro Marcos also came out, no? Part dun sa 4 na mga involved doon na pinaniniwalaan ng mga tao. Ano masasabi niyo doon? Alam mo, yun nga yung sinasabi, di ba, ang dami natin nakikitang link analysis na yung mastermind hindi pinapakita, usually may question mark. Pero alam na ho ng taong bayan kung sino yung mastermind. Hinihintay lamang nung taong bayan, yung leader magsabi, alam mo, nagkamali ako, pinirmahan ko yung budget. Alam mo, nagkamali ako, discretionary ko yan. Alam mo, nagkamali ako for later release, inaprubahan ko. At kung titignan niyo yung sinabi ni Congressman Toby Chanco, naalala niyo yung sinabi na, ilang bang bahay ang gusto mo? Ilang bang kabyar ang gusto mo bang kainin? Ilang bang sasakyan? It was the President asking those questions to the Speaker. Ngayon, ibabalik ko naman doon sa, nag-release ka na 12 kontratista. Yun ay part ng diversion. Kasi kinontrol nila yung development ng narrative na yon. Dito lang tayo sa 12 kontratista. Hello, bakit yung 12 kontratista? At pag tinignan mo ulit, dito lang tayo sa Bulacan. Kaya hindi ko maintindihan bakit Bulacan ang ginawa niyong example. Bakit probinsya ko, Oriental Mindoro, ginawa niyong example? Abay, walang kaso. Di ba, walang kaso yung mga politiko doon. Ang mga district engineers lang ang naipit. Ang tanong ko, ba't hindi sinama ang Ilocos Norte? Kaya tinatanong ko yan sa BFF ko. Kayo rin sabi na hindi, siya ang nagdala ng anti-corruption, siya ang nakipaglaban, siya lamang ang presidente. Hindi ba dapat kung ikaw ang presidente, unang mong titingnan sa distrito mo? Sino ang hindi nila sinasabi, most of the ghost projects are in Ilocos Norte. Done by a mayor he supported in 2025. Kalaban sa pinsan niyang si Michael Kion. Tapos pag kinumpare nyo, nag-donate rin pala yun. Oo, ganun din yung sitwasyon ni Senator Escudero. So kung may nag-donate at lahat naman ho ng kontratista, nag-donate yan sa mga kandidato. Yun ho yung realidad ng politika natin. So kung ikaw ipipik mo lang ito, at ito excuse, hindi ba may pinapaboran ka? So kung titingnan nyo ho yung mahiya naman kayo campaign.
Nung ginawa yung mahiya naman kayo campaign, it was to deflect, ialis ang ilaw sa presidente at ituon sa iba. Kaya nga yung mga politiko nagbubulong-bulungan hanggang saan ba tayo, baka umabot sa atin, no? Kaya ako, doon na lang sa probinsya namin, hindi ho ba yung napunta kay Arnan Panaligan ay isang parking na hindi niya alam, pero ginawa ng district engineer? O bakit to? Saan ho natin nakuha yung impormasyon na yon? Si Congressman Toby Chanco nagsabi, parking Sagasa. Galing sa kanila yon. Ako yung nagtrabaho sa Kongreso, ngayon ko lang naririnig yan ng parking at Sagasa. Parking, walang pakialam ang congressman, nakapark lang doon, kikita ka ng 3%. Sagasa, sasagasaan ka doon para kung anong project na gusto. So hindi ho totoo yung mga sinasabi na si Presidente nga ang nag-umpisa nito eh. So ang tanong ko, kung si Presidente nag-umpisa, hindi ba si Presidente rin ang pumirma ng budget? Hindi ba sa implementation ang Presidente ang nag-direct sa DBM? Ilabas nyo na yung Notice of Cash Allocation. Ilabas nyo na yung SARO. Diba? May karakter dun sa Blue Ribbon na sinabi nakakuha ng 100 million I think or larger. Pumunta lamang sa kalihim ng DBM. Na-issuehan ka agad ng Notice of Cash Allocation. Ang tagal ho nun, bago lumabas ang Notice of Cash Allocation. So, ako, ang sinasabi ko lang, doon sa tanong ni Rob, ang taong bayan ho hindi tanga. Para ka kumuha ng rating na ganon, 48% kasama ang Presidente, 78% si Speaker Martin. Ano nagsasabi nun? Alam ng taong bayan kung sino yung mastermind. Kaso, karamihan ng gumagawa ng link analysis natatakot ilagay din yung picture. Kasi baka mamaya sedition no? Inciting to sedition. Oh. So yung mga ganun, wala ka naman sinabi, linagay mo lang yung muka. Kaya sabi ng iba, hindi lagyan na lang natin ng question mark. Forever hindi natin malalaman yon. Pero alam natin, yung budget. Kaya nga itong GAA 2026, mahirap yan i-roll out dahil ingat na ingat sila. Malinis sa papel, pero sa implementation magkakaroon ng problema. Bakit ho? Napakataas ho ng MAIP, napakataas ng AIX. Okay? Kung tapos, abay nakita ho nyo ang DepEd, 1.7 trillion. Anong ibig sabihin yan? Ang school building na kay Secretary Angara. 22 lang ang napagawa mong school building sa isang taon. Paano mo mapupunan yung 170,000 gap? So marami yung tayong kailangang bantayan, lalo na dito sa 2026 kasi i-implement. Ako lang, Rob, ang parati kong call sa Supreme Court, desisyonan nyo na ho yung 2025. Sabihin nyo ng unconstitutional. Kasi ang dami ng evidence na unconstitutional, hindi ko maintindihan ba't ang Supreme Court ayaw gumalaw dun sa usapan na yun. Kasi yun, accountability issue rin yun. Biro mo nawawala 1.7 trillion for the past 3 years. 1.7 trillion. Imagine mo yun kung gaano kalaking perang nawala. Grabe. How do you feel about it as an ordinary citizen, Ma'am Penny? Nakakatawa. Hindi na ako nalulungkot eh. Sanay na ng Pilipino malungkot eh. Dahil talaga yung alam niyo yung salitang kalye. Ako batang Santa Cruz eh, Maynila. Lagi sinasabi, ang Pilipino, pinangangakuan. Eh ito mga spoiled brat to, gusto niyo pa matupad. Di po ba? Kaya nga ang nakakatawang senaryo sa ating mga Pilipino, mas nauunan nating malaman, tayong mga simpleng mamamayan, ang katotohanan hanggang nagbubulag-bulagan pa yung mga ilan-ilan. At ito pa, kayo na rin nagsabi, di ba Prof? Alam naman nila kung sino identified, pero walang pangalan. Parang blind item. Pero itong mga marites na nasa harapan natin, alam nila kung sino. Alam niyo ba? Ha? Yun nga po ang nakalulungkot na part. Pero hindi na tayo malulungkot. Kasi masama eh. Lagi tayong malungkot. Di ba? So this time, kailangan manawagan tayo sa mga matatalinong taong nakasiper pa rin ng bibig.
Bakit? Tumatagal yung sinasabi nilang proseso. Yung prosesong yan, walang patutunguhan yan hanggat nagbubulag-bulagan ang maalam. At nagiging bingi yung mga nakikinig na mas maalam. Di ba? Anong say-say ng iyong talino? Pwede natin yan itago. Pero hanggang kailan pag wala na ang Pilipinas sa mapa? Lugmok na po ang ating bayan. Kaya nga, sabi nga nila, maraming maalam, may dahilan kung ba't nananahimik. Pero dapat hindi lahat ng maalam tahimik. Kaya pasalamat sa mga ilan nila na nag-voice out. Sabi nga na, shout it out without reservation. Bakit? Kasi kahit kailan hindi mo sila mapiplease dahil alam nila hindi ka nila kaalyado. May mga pleasers pa rin ng mga mangilang-ilang officials that they thought na hindi sila maaalis because hindi sila kumakalaban. Hindi naman ito pakikipaglaban para sa personal na laban. Ito ay pakikipaglaban para sa ating bayan na umiiyak, nagdarahop dahil sa mga sunod-sunod na mga pangyayari na magpahanggang ngayon ay wala pa rin tayong nakikitang kalunasan. Sabi, bago magpasko, bago matapos ang taon, may makukulong. Mas dumadami pa po yung nakaline up na dapat ikulong. Baka pagdating ng araw, bago maaksyonan, wala na pong pwesto. Dahil, ultimo yung pinto ng kulungan, hindi nila alam paano nila nabubuksan sa dami na nakaline up na dapat makulong. Po ba? So kayo po sa ating mga viewers po dito sa live podcast, kung meron po kayong mga idea, mga komento, ito po ay meron tayo pong laya na bigyan nyo kami ng parang mga punto na pwedeng maging guide namin para mapadali yung mga gusto ninyong marinig. Kasi solution is already nakalatag. Yung mga ibang nagsasalita, patuloy na nagsasalita. Yung mga gusto makinig, nakikinig. Pero ang tanong, ito ba ay magkakaroon ng freedom para magkaroon ng gawing batayan sa mga nangyayari na kahit natatakot yung iba na maging witness or mabigyan ng pagkakataong makapagsalita pero takot nga rin sila dahil baka mamaya hindi pa natatapos yung sinasabi nila, nakaposas na sila. Kasi katulad nga nung sinasabi, katulad ngayon, pag tuwing bubuksan ko, merong kinakasuhan. Pagkatapos yung totoong may kaso, siya pa yung nagko-complain. Di ba? Tapos saan ka nakakita? Merong kakasuhan na isang vlogger na alam naman natin antay sa mga nakaupo. Pero saan ka nakakita? Nagre-reklamo yun, pero nakaupo siya sa upuan ng pinakamataas doon sa kung saan departamento ng gobyerno siya nagpunta para magreklamo. Di ba? Updated ba kayong lahat? Nakita niyo? Kita mo. Sabi ko sa iyo, mga marites yan. Di ba kahapon yon? Saan ka nakakita nagre-reklamo siya? Official ka. Tapos nakaupo ka, pagpunta mo sa departamento kung saan ka nag-file ng kaso. Nakaupo siya sa upuan ng pinakahepe ng departamento. Hindi ba? Hindi ko po alam yun. Sino ka rin? Ay baka po best friend po yun ni Kamalutik niya. Kita mo, sabi ko sa'yo. Alam mo, malaking bagay yan nandito yung mga yan kasi nagkakaroon tayo talaga ng guide. Diba? I did not name names I did not mention any names, but thank you, baka tama yung sinabi nyo. Tanong natin sa best friend. Anyway, katabi ko po yung kanyang BFF, Kamalo, baka gusto nyo susunod. Ay, hindi. Alam mo, ang problema, hindi namin ito linabas, but we did a correlation study between the fall of the trust of the president from the time my BFF became the spokes. There is a direct correlation. Tuwi siya nagsasalita, umuusad. Tuwi, lahat ng banat niya umuusad ang Pangulo. Kaya nga, ang parati kong sinasabi, ano ba itong ginagawa ninyo sa institusyon? Kasi ako, institutionalist po ako eh. Katulad nung nagsalita si Colonel Odi, no? Institution. Pag binasa niyo yung sinabi niya, wala naman siyang sinabi mag-resign ka. Kala ko nga, nung nabasa ko,
sobra na, bakit wala yung pangatlo? Tapos yung una niyang sinabi doon na allegiance to the Constitution and to the Armed Forces of the Philippines. So anong kaso? Tama yung sinabi ni General Garcia eh. Anong kaso? Clear siya doon. Sabi ko, magaling ang nagsulat nito kasi linagyan ng personal. May word ng personal. Withdrawal. Hindi nga niya sinabing President Marcos eh. Mr. Marcos. Diba? So, yung makikita mo that it is a personal statement, hindi bumalik siya, hindi niya sinabing naka-uniforme siya, yung respeto doon sa sundaluhan na andon. So ano yung pagkakamali niya? Parang yung pagposas kay General Pokis. Anong mali yung ginawa niya? Biro mo yung pamilya galing sa bakasyon, paglabas mo doon sa tube, na andun na yung mag-aaresto sa'yo at pinusasan. At imbis na dalhin sa korte para maibalik yung warrant, idinaan muna sa krame para magpiano. How do you treat? Bakit natin tinatrato ang mga opisyal natin ganon? Yung isa, reterido. Yung isa, active. So ang tanong ko dito sa administrasyon na ito, ganun ba ang tingin nyo sa mga taong nagsilbi? Itong si Colonel Odiato, malapit na mag-retire. Retiring ng May 21 or May 12? Oo. Biro mo, at pag tinignan ho nyo yung background ng tao, maa-amaze ka. Kasi talagang tinuturuan yung future soldiers, pagkatapos makikita mo kung saan siya galing, kung saan siya nakipaglaban. Nandun pa sa UN Peace Forces. Hindi ordinaryong tao si Colonel Odi para nyo ganyanin. Ngayon, dun sa mga iba na pumupukol na meron namang ibang mga kasundaluhan na opisyal na banat ng banat na rin sa administrasyon dati, hindi ko alam anong pagkakaiba nun. Walang banat dun sa sinabi si Colonel Odi. Wala siyang personal na banat. Ang sinabi lang niya, personal withdrawal kay Mr. Marcos. Ganun klarado. Anong mali doon? Dahil hindi tinawag na presidente? Ngayon lang nakikita kong pagkakamali dun sa maghuhusga sa kanya. Dahil tinawag Mr. Marcos, asang siguro. Tapos sinabi niya, tama na, sobra na. Paglaban ang Pilipinas. So, he didn't even say resign. He didn't even call for the soldiers or the rank and file to withdraw support. It was a personal decision. Parang yung mga tumatayo at nagsasalita sa administrasyon na ito, it is a personal decision. So bawat tao o bawat Pilipino, dapat there comes a point in our life na kailangan natin magsalita. Noong bata pa ako, nandun ako sa EDSA 1. Nung EDSA 2 kay ERAP, wala ako doon. Nasa ibang bansa ako, nag-aaral ako. Tapos sinabihan ako ng boss ko, bumalik ka na kasi may mangyayaring pagpapalit ng gobyerno. Sabi ko, ayoko, hindi naman ako bumoto dyan. So, ito, hindi ko siya binoto, kilala ko sila mag-asawa, pero yung pag tinitingnan mo, ano ang legacy nitong administrasyon na to? On the third year, sasabihin ko, isang legacy, budol. Binudol tayo sa unity, binudol tayo sa continuity, binudol tayo sa infra fund, no? Walang build better more, budol ng budol. Saan nakakita ng governance na budol? Ay, sa public administration ho, hindi ho yan napapag-usapan. Sa public administration, pinag-uusapan accountability, transparency.